Guys, welcome to my video. Magandang araw po sa ating lahat. So, ngayon po ay isa na namang topic ang ating i-discuss. Ito po ay tungkol sa percentile rank. Okay po. So, ito po yung kasunod ng percentile ng group data. Okay. So, formula po ng ating percentile rank, ito po ay PR or P sub PR is equal to 100 over N plus square bracket P minus LB times frequency ng percentile, then divided by I plus CF cumulative frequency ng percentile. Okay, so ito po yung kanyang formula. Na kung saan ang PR is percentile rank in which answer will be in percentage, na kung saan yung sagot ay dapat naka-percentage na. Then, ang cumulative frequency ng percentile, so ito yon CFP, below the critical value. So, atas po tayo para makuha ang value. Then, P, that is the row score that is need to find the percentile. So, ito yung row score, ang P. Then, LB, lower boundary, and total ng frequency, and I is the class interval size. So, size po siya. Okay? So, yun pang formula natin. Then, okay, may nagawa na po tayong scores. Scores or yung CI. So, 46 to 50, 41 to 45, 36 to 40, 31 to 35, 26 to 30, at saka 21 hanggang 25. Na kung saan, ang frequency nila from 46 to 50 ay 4, 41 to, so, frequency natin, 46 to 50, 4, 41 to 45 ay 8, 36 to 40 ay 11, then 31 to 35 ay 9, 26 to 30 ay 12, then 21 to 25 ay 6. Pagka-inad po natin yan, ang total po ay 50. Okay, then ang lower boundary, so babawasan na po ito dito, lahat dito ay babawasan ng tig po 0.5. So 46, babawasan ng 0.5 becomes 45.5. Then ang 41 babawasan becomes 40.5. Then sunod ay 35.5. Then 30.5. Then 25.5 at saka 20.5. Okay, next is less than cumulative frequency. So, since less than yan, dito tayo titingin. So, frequency niya ay 6. So, sulat lamang po 6. Then, i-plus ang taas, that is 12, becomes 18, plus 9 becomes 27, plus 11 becomes 38, plus 8 becomes 46, plus 4 becomes 50. Okay? Then, sunod yan. So, since ang problem natin ay we're going to find how many percent of the scores are greater than the cumulative frequency of 38. Okay, so 38. So, ibig sabihin, 38 ngayon ang ating value ni P. Okay po? So, 38 siya. So si P ngayon ay 38. So, si P ay 38. Then, sunod, LB. Ang LB natin. So, since 38 yan, saan mahanap ang 38 na score? So, makikita po siya dito po sa 38. Okay po. Dahil 38 po siya, so, dito natin mahanap siya. Ito. So, eksaktong 38. So, ibig sabihin, ito yung ating magiging target. Okay. So, ang ating LB ay 35.5. Ang ating N, so ito po yon 50.
Then, I 5 CFP. So, anong CFP natin? Before. So, baba ito. 27. Then, ano pa? 1, 2, 3, 4, 5. LB, PN, F. So, ang ating F. So, ang F natin, ito, 11. Okay. So, 11. So, next, kung meron na po tayo nito, substitute po tayo dito sa ating formula. So, this is equal to 100. Ang N po natin ay 50. Plus, ang P po natin ay 38. So, ang P, that is 38 minus, ang LB po natin ay 35.5. So, 35.5. Then, ang frequency po natin, ang F po natin ay 11. Okay po. Formula CFP. Before. So, cumulative frequency before. So, 27. So, plus 27. Pero ang frequency po ay ito, 11. So, 11 po dito. Divided by I, that is 5. Okay. So, ganyan po yan. Okay, kung tapos na po natin ma-substitute. So, okay na dito. P, ito po. LB, ito po. I, ito po. F, ito po yun. At saka, cumulative frequency, ito po yung 27. Okay. So, kasunod po niyan, ay calculate po natin ito. So, itong 100 over 50, pwede na yan. That is 2. Then, plus 35. 38 minus 35.5, that is 2.5. Okay po. Then, times 11 divided by 5 plus 27. So, that is 2 plus 2.5 times 11, that is 27.5 divided by 5 plus 27. Then equal to 2 plus 27 divided by 5 becomes 5.5 plus 2. So that is 2 plus 27, 5 plus 27, that is 32. So that's 32.5. Then 32.5 plus ito, that is 34.5. Now, ito po yung ibig sabihin po niyan, yan yung 34% po niyan ay less than the cumulative frequency. At saka yung kasunod naman po niyan, that is 65.5 ay higher or greater than the frequency of 38. Okay po. So, ulitin po natin. Paano yan? Konting review. So, ito po. So, 100 po yan. Lagi po yung 100 dahil nasa percentile po tayo. Then, ang CFP, alam niyo na po yan. Cumulative frequency, below. So, below. Then, P, row score. LB, lower boundary. N, total ng frequency. Tsaka I, size ng class interval. So, galing po yan dito. So, para magamit natin ang formulang ito, kailangan nating tingnan yung problem. So, dapat yung problem kung ano yung hinihingi doon.
So, sa problem po natin, 38 po ang kanyang number. So, ito po yung P niya, 38. So, ang 38, hanapin po natin yan. So, ang 38 po ay dito. So, dito po siya napabilong. Ito po yung hanuhan natin. So, ibig sabihin, ang kanyang CI ay 36 hanggang 40. Doon po napabilang ang 38. Okay po. So, ito ang kanyang LB ay 35.5. Ang kanyang F, 11. Ang kanyang CF or less than cumulative frequency, ito po. Then, I is 5. Okay, yun na po yung kailangan. So, substitute po natin dito. So, ito na, 38 minus 35.5 times 11 all over 5 plus 27. Then, yung result dito, i-add natin dito. So, 38 minus 35, that is 2.5. Times itong 11 becomes 27.5. Divided by 5, magiging 5.5. Plus 27 becomes 32.5. Plus 2 becomes 34.5. Okay po. Okay. You guys.